Tahimik ang hapon sa Denver, parang kalmadong dagat na walang hangin, walang dalaw. Sa likod ng isang simpleng bahay, may isang maliit na hardin, hindi kaaya-ayang engkanto, hindi rin parang postcard, pero inaalagaan. May mga rosas na namumulaklak sa pula at rosas, damuhang berde na may konting tagpi ng dilaw, at isang maliit na puno ng cherry na may lilim na sapat para sa isang bata. Sa pinakatahimik na sulok nito, may isang lumang estatwa. 3 talampakan ng taas, gawa sa marmol, medyo kupas na ang pintura sa damit nitong bughaw. Ang mukha ng babae ay banayad, ang mga mata ay tila nakapikit, ang mga kamay ay bukas na parang may iniaalay. 3 taong gulang si Ethan Miller nang una siyang tumayo sa harap ng estatwa. Nakatayo lang siya roon. Hindi gumagalaw. Hindi rin naglalaro kahit may ilang laruan sa damuhan. Gumalaw ang kanyang mga labi, parang may binubulong, pero walang ibang tao sa paligid. Tanging siya at ang babae sa asul. Isang imaheng walang buhay, ayon sa mata ng mga matatanda. Pero ayon kay Ethan, hindi siya nag-iisa. Bago tayo magsimula, mag-like at mag-subscribe dahil may mga bagay dito na kailangan mong malaman bago ang sinuman. Ilang linggo pa lamang mula nang dumating si Ethan sa buhay ni Rachel at Michael Thompson. Matapos ang 8 taong pagsubok, dasal, at pagkabigo sa pagkamayabong, sa wakas ay may dumating. Hindi sa paraan na una nilang inisip, pero sa paraang itinakda ng kung anumang lakas ang kumikilos sa mundo. Adoption ang tawag dito ng mga tao. Pero sa puso ni Rachel, ito ay mas malalim pa roon. Ito ay pagdating, pagtubos, pagkakataon. Ang proseso ay mahaba. 18 buwan ng papel, interview, pagbisita sa bahay, pagkwestiyon sa kakayahan nilang maging magulang. Pero sa lahat ng iyon, tanging ang isang tawag ang naging simula ng lahat. May bata kaming inirerekomenda sa inyo, sabi ng social worker. 3 taong gulang. Pangalan niya ay Ethan. Nang una nilang makita ang litrato ni Ethan, napaiyak si Rachel. Magulo ang buhok, mapusyaw ang balat, at ang mga matang asul na tila tumitingin ng mas malalim kaysa sa nararapat sa isang bata. May lungkot. May kabigatan. Parang may nalaman na hindi dapat malaman ng isang 3 taong gulang. Dumating si Ethan isang hapon ng Abril. Maliit ang backpack, may lamang ilang damit, isang kupas na kumot, at isang sirang laruan na kotse. Pagbukas ng pinto, huminto siya sa pasukan. Hindi umiyak. Hindi ngumiti. Tumingin lang, parang sinusukat ang mundo. Parang naghihintay kung kailan siya itataboy. Lumuhod si Rachel para makapantay sa kanya. "Hi, Ethan," sabi niya, pilit ang ngiti pero totoo ang puso. "Maligayang pagdating sa iyong tahanan." Hindi siya sumagot. Tumango lang, magalang, parang mas matanda sa kanyang edad. Sa mga unang araw, hindi nila malaman kung paano siya papakisamahan. Tahimik si Ethan. Maayos. Hindi humihingi ng kahit ano. Kumakain kung anong ibigay. Hindi umaangal. Hindi umiiyak. Pero hindi rin tumatawa. Parang isa siyang bisitang takot makaistorbo. May galaw ng batang-bata, pero may lungkot ng matandang pagod. Rachel, bulong ni Michael isang gabi habang nagpapakulo ng tsaa. Parang hindi siya bata. Baka trauma. Sabi ng case file, hindi naging madali ang simula niya. Hindi umimik si Michael. Niyakap lang si Rachel mula sa likod. Walang kailangang sabihin. Pareho nilang naramdaman ang tanong na nakabitin sa hangin, paano kung hindi siya bumukas? Paano kung hindi nila siya maabot? Isang linggo matapos dumating si Ethan, nagsimula siyang umupo sa harap ng estatwa sa hardin. Wala sa kanila ang nagdala sa kanya roon. Isang umaga, pagkatapos ng almusal, tinanong niya si Rachel, "Pwede po ba akong lumabas?" Nagulat si Rachel. Unang beses na may sinabi si Ethan na may hiling. "Naman, sweetheart." Naglakad siya papunta sa likod bahay, tahimik na parang may layunin. Tumabi sa estatwa, nakatitig, tahimik. Ilang sandali lang, gumalaw ang kanyang labi. Parang may sinasabi. Pero walang tao roon. Tiningnan siya ni Rachel mula sa bintana. Napangiti. "Imagination," bulong niya. "Normal lang yan." Kinabukasan, inulit ito ni Ethan. At sa susunod na araw. Laging pareho. Lumalabas. Tumitigil sa harap ng estatwa. Nagsasalita ng mahina. Tumatango. Minsan tumatawa ng konti. Minsan parang may kinakausap.
Pero sa bawat pagkakataon, hindi siya mukhang naglalaro. Mukha siyang nananalangin. O nakikipagpulong. Isang hapon, hindi na nakatiis si Rachel. Lumabas siya ng kusina, lumapit sa hardin, marahang humakbang palapit kay Ethan. Ethan, tawag niya. Nagulat ang bata, lumingon. Nanlaki ang mata, parang nahuli sa isang lihim. Sinong kausap mo, baby? Tumingin siya sa estatwa, tapos bumalik kay Rachel. Yung babae sa blue. Napahinto si Rachel. Anong babae? Siya, turo ni Ethan sa estatwa. Mabait siya. Sabi niya okay lang daw ako dito. Okay ka saan? Dito. Sa bahay na to, sabi niya hindi niyo daw ako paalisin. Nanlamig ang batok ni Rachel. Nanginginig ang kanyang tuhod. Umupo siya sa damuhan, hinarap ang bata. Ethan, baby, makinig ka. Hindi ka namin paalisin. Sa amin ka na. Palagi. Okay. Tinitigan siya ni Ethan, seryoso. Yun din ang sabi niya. Gabi-gabi, tinatanong ni Michael kung kumusta si Ethan. Naglaro ba? Kumain? May sinabi. Bumubukas na siya unti-unti, sagot ni Rachel, hindi sinasabi ang tungkol sa estatwa. Hanggang sa isang Huwebes ng hapon. Habang naghihiwa ng gulay si Rachel, biglang bumukas ang pintuan ng kusina. Pumasok si Ethan, humahangos. Nanay Rachel, tawag niya. May problema. Nabitawan ni Rachel ang kutsilyo. Anong problema, baby? Kay M. Harrison. Ha? May sinabi sa akin yung babae sa blue. Sabi niya may mali sa bahay ni M. Harrison. Amoy masama. Delikado. Kailangan nating sabihin sa kanya ngayon. Sumikip ang dibdib ni Rachel. Anong amoy? Hindi ko alam. Basta sabi niya masama. Tiningnan niya ang mukha ni Ethan. Seryoso. Hindi nagbibiro. Hindi natatakot. Pero may pangangailangan. Urgency. Pakiramdam ni Rachel ay may humihila sa loob niya. Naglakad siya papunta sa bakod. Si M. Harrison ay nasa garahe. Hi, M. Harrison, tawag niya. Hi, Rachel. Luto ka na naman ng masarap ah. Actually may itatanong sana ako. Medyo weird. Tumaas ang kilay ni M. Harrison. Sure. Ano yon? May naamoy ka bang kakaiba sa bahay mo lately? Parang gas o chemical. Natahimik si M. Harrison. You know what? Sa kusina. Akala ko may napanis lang. Baka pwedeng ipacheck mo ang gas lines mo. Just to be safe. Nagbago ang mukha ni M. Harrison. CJ. Good idea. Tinawagan niya ang kumpanya ng gas. Dumating ang teknisyan matapos ang isang oras. Habang nagluluto si Rachel, may kumatok. Si M. Harrison. Maputla. Nanginginig ang kamay. Rachel, tama ka. May leak. Sa likod ng kusina. Hindi malaki pero sapat na para mag-ipon ng gas. Kung hindi na-detect, pwedeng sumabog. Natigilan si Rachel. Paano nalaman ng anak ko? Umiling si M. Harrison. Hindi ko alam. Pero salamat. Salamat talaga. Nang gabing iyon, habang natutulog si Ethan, umupo si Rachel sa tabi ng kama niya. Tahimik ang kwarto. Banayad ang hinga ni Ethan. Pinagmasdan niya ito, hinaplos ang buhok. Salamat, bulong niya. Kung sino ka man salamat. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang may puwersang kasama nila sa bahay. Isang tahimik na presensya. Hindi mabigat. Hindi rin nakakatakot. Basta naroroon. At alam niyang iyon ay simula pa lamang. Ang sumunod na araw ay parang alinmang araw sa bahay ng mga Thompson. Si Michael ay umalis ng alas 7 ng umaga, dala ang termos ng kape at isang halik sa pisngi ni Rachel. Si Rachel ay naiwan sa bahay, nag-aayos ng mga libro para sa bagong cataloging system ng library kung saan siya nagtatrabaho part-time. Tahimik ang bahay. Walang tunog kundi ang tik-tik ng lumang orasan sa dingding at ang marahang paghampas ng hangin sa mga bintana. Tahimik din si Ethan. Sa mesa sa sala may mga pangkulay. Crayons, lapis, ilang papel. Hindi niya halos ginagalaw. Upo siya roon minsan ng ilang minuto tapos tatayo.
Lalapit sa bintana. Titingin sa hardin. Tapos, tahimik na babalik sa kanyang kinaupuan. Wala siyang sinasabi. Kung may iniisip ka, sana sabihin mo, bulong ni Rachel habang pinagmamasdan ang bata. Alam niyang hindi madaling magbukas si Ethan. Kahit na ilang linggo na itong nakatira sa kanila, hindi pa rin ito sinasabi ng buo ang kanyang nararamdaman. May mga sagot, may pagtango, may ilang tanong minsan, pero hindi pa siya talaga bata. Hindi pa siya umaarte na parang ligtas na siya. Hindi pa siya ganap na nandito. Hanggang sa isang hapon ng Huwebes. Nasa kusina si Rachel, tinatadtad ang sibuyas, habang nakabukas ang radyo sa maliit na volume. Naroon si Ethan sa sala, tahimik na nagdodrawing. Biglang bumukas ang pintuan sa pagitan ng kusina at sala. Pumasok si Ethan ng mabilis, may kakaibang ekspresyon sa mukha. Nanay Rachel, sabi niya direkta at malinaw. Tumingin si Rachel, agad na nakaramdam ng kaba. Ano yon, baby? May problema. Napatigil siya. Problema saan? Sa bahay ni Emma Harrison. Tiningnan niya ang bata. Seryoso ito. Hindi takot. Hindi rin nagbibiro. May paninindigan sa boses. Ano ng klaseng problema? Amoy masama. Sabi ng babaeng naka-blue. Delikado. Sabi niya, kailangan nating sabihin kay Emma Harrison ngayon na. Natigilan si Rachel. Isang bahagi ng isip niya ang nagsabing ito ay bunga lang ng imahinasyon. Isa pa, bata lang si Ethan. Mahilig silang mag-imbento ng mga kausap. Kaibigang haka-haka. Mga hindi totoong tanawin. Pero ang ekspresyon sa mukha ni Ethan ay hindi parang naglalaro. Parang may alam siya na hindi niya dapat alam. At naramdaman ni Rachel ang malamig na pakiramdam sa kanyang batok, gaya ng pakiramdam noong una siyang binanggit ni Ethan tungkol sa babae sa blue. Tumayo siya. Halika. Tingnan natin. Lumabas sila sa likod bahay, dumaan sa maliit na gate papunta sa driveway ng kapitbahay. Si Emma Harrison ay nasa garahe, nag-aayos ng ilang kahon. Hi, Emma Harrison, bati ni Rachel, pinilit ang normal na tono. Hi, Rachel. Hi, Ethan, ngiti ng matanda. Napasyal kayo? Nakakahiyaman, may itatanong sana ako, simula ni Rachel. Sure, ano man yan. May naamoy ka ba parang kakaiba sa bahay mo? Parang gas o chemical. Saglit na nagbago ang ekspresyon ni Emma Harrison. Actually, sa kusina. Akala ko amoy mula sa garbage disposal lang. Pero parang hindi rin. Sabi ko lang baka pwede mong ipacheck ang gas lines mo. Baka may maliit na leak. Hindi niya alam kung paano niya ipapaliwanag kung bakit niya sinasabi ito. Pero nakita niya ang kaunting seryosong reaksyon sa mukha ni Emma Harrison. Sige, sagot nito. Better safe than sorry. Tumawag si Emma Harrison ng technician. Lumipas ang isang oras. Bumalik siya sa bahay, nagpatuloy sa kusina. Nakalimutan na sana niya ito nang may kumatok ng malakas sa pintuan. Pagbukas niya, nandoon si Emma Harrison. Maputla. Nanginginig. Rachel, may leak na. Sa labas ng kusina. Sa likod mismo ng dingding. Hindi kita binibiro. Maliit lang daw pero kung hindi na-discover, pwedeng sumabog. O mas malala. Parang natunaw ang tuhod ni Rachel. Ha? Totoo ba? Tumango si Emma Harrison. Hindi ko alam kung paano pero salamat. Tumingin si Rachel kay Ethan na nakatayo sa may gilid. Tahimik lang ito, hawak ang kanyang sirang laruang kotse. Hindi niya maipaliwanag. Nang gabi ring iyon, habang naghuhugas si Rachel ng mga pinggan, dumating si Michael. Kamusta araw nyo? Tanong nito, yumakap mula sa likod. Normal. Maliban sa may leak sa gas line ni Emma Harrison. Si Ethan ang nagsabi. Si Ethan, gulat ni Michael. Sinabi niya na sinabi raw ng babae sa blue. Kumunot ang noo ni Michael. Yung estatwa? Siguro. Pero Mike, paano nalaman ng isang 3 taong gulang na may amoy gas sa bahay ng kapitbahay? Hindi man lang siya lumalapit sa bahay nila. Hindi sumagot si Michael. Tumango lang. Kinabukasan, muling pumunta si Ethan sa estatwa. Umupo sa harap nito, marahang pinatong ang kamay sa paanan. Nagsalita ng mahina, tumigil, parang nakikinig, tapos nagsalita ulit.
Tahimik si Rachel, pinagmamasdan siya mula sa loob ng bahay. Kumakabog ang puso niya. Ilang minuto ang lumipas at bumalik si Ethan sa loob. Pagdaan niya sa tabi ni Rachel, huminto siya. Sabi ng babae sa blue, gusto niya akong manatili dito. Palagi. Tumingin si Rachel sa kanya. Bakit, baby? Para makatulong pa. Pagkatapos noon, tahimik siyang umalis, dumiretso sa sala at naglaro. Hindi na siya nagtanong pa. Ngunit sa kanyang puso, may isang tanong na unti-unting lumalalim. Ito ba ay swerte lang? Imaginasyon ng isang bata? O may mas malaki pa sa likod ng lahat ng ito? Simula nang mangyari ang insidente sa gas leak, tila may bahagyang pagbabago kay Ethan. Mas hindi ito isang dramatikong pagbubukas ng kanyang personalidad. Hindi pa rin siya madaldal, hindi pa rin siya palangiti gaya ng ibang batang kaedad niya. Pero minsan, sa mga hindi inaasahang sandali, lumilitaw ang mga maliliit na senyales, isang tawa, isang yakap na kusa, isang tanong na may tono ng pag-uusisa. Para kay Rachel, sapat na yon para maniwalang may nangyayaring paghilom. Napansin mo ba na mas mumiti siya ngayon? Tanong niya kay Michael isang gabi habang naghuhugas ng mga pinggan. Tumango si Michael, bagamat may pag-aalinlangan pa rin sa mata. Siguro, sabi niya. Pero parang may bumabagabag pa rin sa kanya. O baka ako lang to? Hindi na pinilit ni Rachel na kumbinsihin ang asawa. Alam niyang si Michael ay isang taong mapagmatsyag, laging humahanap ng lohikal na paliwanag sa mga bagay. Sa isip nito, marahil nagkataon lang ang nangyari kay Emer Harrison. Pero sa puso ni Rachel, nagsisimula ng mabuo ang isang kakaibang paniniwala na may gabay sa paligid nila at dumarating ito sa anyo ng isang bata. Isang Martes ng umaga, pagkatapos ihatid si Ethan sa daycare, dumaan si Rachel sa botika para kunin ang kanyang reseta, ang gamot na matagal na niyang iniinom para sa anxiety. Matagal na niyang kasama ang tableta na yon, halos naging bahagi na ng kanyang routine. Kabisado na niya ang kulay ng bote, ang label, pati ang amoy nito. Wala sa kanyang isipan na may maaaring magkamali. Pagka-uwi sa bahay, inilagay niya ang bote sa ibabaw ng counter habang inaayos ang mga pinamili. Ilang minuto lang ang lumipas nang bumukas ang pinto, maagang inuwi si Ethan ng staff ng daycare dahil may mild na lagnat. Wala naman siyang ubo, sabi ng teacher sa telepono. Pero medyo mainit siya. Just to be safe. Pagpasok ni Ethan sa bahay, tahimik lang siya. Tumabi kay Rachel habang inaayos nito ang mga gamit. Tapos, biglang lumapit sa counter. Nakatitig sa bote ng gamot. Huwag mong inumin yan, Nanay Rachel, sabi niya, diretso at walang pag-aalinlangan. Napalingon si Rachel. Bakit naman, baby? May mali diyan. Sabi ng babae sa blue. Kapag ininom mo yan, magkakasakit ka. Napakunot no si Rachel. Baby, ito yung gamot ko. Lagi ko tong iniinom. Umiling si Ethan. Hindi yan. Mali yan. Muntik nang mapatawa si Rachel. Pero may bumigat sa loob niya. Hindi lang dahil sinabi iyon ni Ethan, kundi dahil sa paraan ng kanyang pagsasabi. Buo. Walang alinlangan. Parang hindi siya nagsasabi ng opinyon. Parang nag-uulat lang ng katotohanan. Hinawakan ni Ethan ang kamay niya. Pakiusap. Nagkibit balikat si Rachel. Kinuha ang bote, tiningnan ang label. Wala namang kakaiba. Pero sumagi sa isip niya ang tungkol sa gas leak. Ang posibilidad. Ang posibilidad na maliit pero hindi imposible. Tinawagan niya ang botika. Hi, this is Rachel Thompson. Kinuha ko lang po kanina ang reseta ko. Gusto ko lang pong i-confirm yung laman ng bote. May saglit na katahimikan. Of course, ma'am. Pwede niyo po bang basahin yung batch number sa label? Binasa niya ito. Tumagal ang katahimikan. Ma'am, pwede po ba kayong bumalik dito agad? At pakidala na rin po yung bote. Nagtaka si Rachel. May problema ba? Mas mabuting kami na po ang magpaliwanag. Pasensya na po, pero importante po ito. Pagdating niya sa botika, sinalubong siya ng manager. Isang babae, nasa 4 na pula, halatang hindi komportable. Elrea Thompson, maraming salamat at agad kayong bumalik. May nangyaring error sa system namin. Naibigay po sa inyo ang maling gamot. Nabigla si Rachel. Mali paano po nangyari yon? Napaka-rare ng ganitong sitwasyon, pero nangyayari.
Ang laman ng bote nyo ay isang uri ng gamot para sa hypertension, mataas na dosage. Ayon sa file nyo, wala kayong hypertension, at kung ininom nyo ito, malaki ang posibilidad ng adverse reaction. Parang umiikot ang paligid ni Rachel. Muntik ko na itong inumin ngayong umaga sana. Tahimik ang manager. Kami po ay taos-pusong humihingi ng paumanhin. Kung may mangyaring masama, wala. Hindi ko siya ininom, putol ni Rachel. Dahil pinigilan ako ng anak ko. Nagtaka ang manager. Narinig po ba niya kayo? Natanong ba niya kung ano yon? Hindi. Basta lang sinabi niya na may mali. Pag-uwi, hindi agad siya nakapagsalita. Umupo siya sa sofa, habang si Ethan ay muling umupo sa kanyang paboritong lugar, sa tabi ng bintana, nakatingin sa hardin. May dala siyang maliit na laruan, pero hindi niya ito ginagalaw. Nakatitig lang siya. Lumapit si Rachel, umupo sa tabi niya. Salamat, Ethan. Umiti ang bata, bahagya lang, pero totoo. Galing sa kanya yon, hindi sa akin, anya. Yung babae sa blue. Tumango si Ethan. Sinabi niya sa akin. Sinabi niya na dapat kitang alagaan. Kinagabihan, sinabi ni Rachel kay Michael ang nangyari. Hindi agad nakapaniwala si Michael. Wait, nagkamali ang botika. Sa gamot mo? Tumango si Rachel. High blood medication. Muntik kong inumin. Si Ethan ang pumigil. Napailing si Michael. Twice na. Una yung kay M. Harrison, tapos ito. Tahimik sila pareho. Hindi kaya nagkataon lang, tanong ni Michael, pero hindi na rin buo ang tono niya. Twice, Mike. Twice na sinabing may babala, at parehong beses may nangyari. Hindi ko alam kung anong paniniwalaan ko. Pero hindi ko na rin kayang sabihing wala lang to. Tumayo si Michael, naglakad-lakad sa sala. I mean, he's just a kid. Kids have imaginations, Rach. We both know that. Pero ano ba to? Mayroon ba talaga siyang connection? Hindi ko alam. Pero siguro hindi natin kailangang maintindihan lahat. Baka kailangan lang nating makinig. Tumingin si Michael sa kanya. May halong takot at pagkalito sa mata. At kung totoo nga tong babaeng naka-blue, anong gusto niya? Bakit kay Ethan? Hindi sumagot si Rachel. Tumingin lang siya sa anak nilang nakahiga sa sopa, himbing na sa tulog. Pero sa puso niya may bumubuong pakiramdam. Kung may dahilan kung bakit si Ethan ang pinili para sa ganitong komunikasyon, baka may misyon siyang hindi pa nila nauunawaan. Baka hindi lang sila inililigtas. Baka tinuturuan din sila kung paano maniwala muli. Linggo ng umaga, 10:00 pa lang pero abala na si Michael sa kanilang maliit na home office. Bukas ang laptop, nagkalat ang mga papel na may graphs at charts, at sa tabi ng desk ay may travel bag na kalahating puno. Isang mahalagang business trip ang nakatakda kinabukasan, isang client presentation sa Chicago na matagal na niyang pinaghahandaan. Plano niyang umalis kinabukasan ng hapon, magmaneho ng magdamagan para makarating doon ng maaga sa Martes. Sigurado ka bang ayaw mong mag-eroplano? Tanong ni Rachel mula sa pintuan, bit-bit ang isang tasa ng kape. Hindi ko trip ang milay at layover, sagot ni Michael. Mas gusto kong hawak ko oras ko. Saka, makakapag-isip ako habang nagmamaneho. Iniabot ni Rachel ang kape. Mag-ingat ka lang. Long drive yan. Alam ko. Pero kasing pamilyar ko na yung daan papuntang Chicago, gaya ng daan papuntang grocery. Bago pa siya muling makatutok sa screen, bumukas ang pinto ng opisina. Si Ethan. Nakatayo sa may gilid, nakasuot pa ng pajama, at ang buhok ay medyo nakataas pa sa isang gilid, hudyat ng kakabangon lang. Kampiyon, bati ni Michael. Maaga kang gising, ah. Hindi sumagot si Ethan. Lumapit siya sa mesa, marahan, at huminto sa tabi ng silya ni Michael. Padre Michael, sambit niya. May bigat sa tono. Napatingin si Michael. Anong meron, buddy? Hindi mo pwedeng tahakin yung daan na palagi mong tinatahak. Saglit na katahimikan. Kumunot ang noo ni Michael. Anong ibig mong sabihin? Yung highway. Yung diretso papuntang Chicago. Hindi ka pwedeng dumaan doon bukas. Bakit naman? Tinangkang ngumiti ni Michael, pero may malamig na pakiramdam na biglang umakyat sa batok niya. Dangerous, tugon ni Ethan. Sobrang dangerous.
Sabi ng babae sa blue, kung dumaan ka roon, may mangyayaring masama. Pumasok si Rachel sa silid, hawak ang balikat ni Ethan. Narinig ko yon, sabi niya, tahimik. Michael. Rach, sagot ni Michael, pilit na mahinahon, this is just. 3 times na, Mike, putol ni Rachel. Gas leak. Yung gamot. Tapos ito. Yeah, but this is a highway. Hindi ito bagay na pwedeng i-predict ng kahit sinong bata. Hindi na sumagot si Ethan. Tinitigan lang si Michael. Seryoso. Wala sa ekspresyon niya ang pagiging bata. Nandoon ang paniniwala at isang uri ng kalmadong tiwala. Pakiusap, Padre Michael, sabi niya. Gamitin mo iyong ibang daan. Hindi agad sumagot si Michael. Sa loob ng ilang minuto, wala kundi tunog ng laptop at mahinang paghinga ni Ethan. Okay, sa wakas ay sabi niya. Okay. Susubukan kong ibang ruta. Hindi nagdiwang si Ethan. Tumango lang siya, parang asahang mangyayari ang desisyon. Kinabukasan, hinarap ni Michael ang biyahe. Nagpaalam ng maaga. Baka gabihin ako, depende sa traffic, sabi niya. Pero uwi ako ng Miyerkules. Hinagka ni Rachel ang pisngi niya. Mag-text ka kung saan ka na. At gagamitin ko yung E-76 papunta sa 80. Hindi ako dadaan sa dating daan. Promise. Tumango si Ethan, halos pabulong, salamat. Pag-alis ni Michael, parang may naiwan na mabigat sa bahay. Si Rachel ay nagkukunwaring kalmado, pero sa bawat tunog ng telepono, sa bawat alert ng balita, napapalingon siya. Kinabukasan ng umaga, habang umiinom siya ng kape sa sala, binuksan niya ang AC. Sa local news, isang breaking report ang umere. Isang malagim na aksidente ang naganap kagabi sa -70 eastbound na karaniwang ginagamit ng mga motorista papuntang Chicago. Isang trailer truck ang nawalan ng kontrol, bumangga sa 3 sasakyan, at nagresulta sa 4 na kritikal na sugatan. Ang kalsada ay isinara ng mahigit 6 na oras para sa rescue at cleanup. Parang nabingi si Rachel. -70. Ang dating ruta ni Michael. Tumawag siya kaagad. Walang sagot sa una. Sa ikalawang ni Ray, sumagot na ito. Hey, everything okay? Mike, halos manginig ang boses niya. Nakita mo na ba ang balita? Hindi pa. May problema ba? Yung dating daan mo. Nagkaroon ng malaking aksidente kagabi. Yung oras na dapat nandoon ka. Tumahimik si Michael. Kung hindi mo pinalitan ang ruta, Mikey. Hindi ako makapaniwala, mahinang tugon ni Michael. Rachel, nasa hotel ako. Ligtas ako. Pero kung hindi dahil kay Ethan. Hindi na niya tinapos ang pangungusap. Pag-uwi ni Michael ng Miyerkules ng hapon, hindi siya dumiretso sa kusina gaya ng dati. Dumaan siya sa hardin. Nandoon si Ethan, naglalaro ng laruang kotse. Umupo si Michael sa damuhan, lumuhod sa tabi niya. Salamat, sabi niya, mahinahon pero buo. Salamat sa'yo. Tumingin si Ethan. Hindi sa akin. Galing sa kanya. Sa babae sa blue. Tumango si Ethan. Kinagabihan, habang natutulog na si Ethan, umupo si Michael sa sofa kasama si Rachel. Ilang minuto silang tahimik. Parehong hindi alam kung paano sisimulan ang usapan. 3 beses, sabi ni Michael. 3 beses tayong naisalba. 3 beses na sinabi niya ang hindi niya dapat alam, dagdag ni Rachel. Tumingin si Michael sa kanya. At kung totoo ito? Anong ibig mong sabihin? Kung totoong may kumakausap sa kanya. Kung totoong ang rebulto sa hardin ay may koneksyon sa. Hindi natin alam. Sa isang bagay na banal. Tahimik si Rachel. Baka hindi natin kailangang maintindihan. Baka sapat na ang makinig. Napahigpit ang hawak ni Michael sa kamay ng asawa. Hindi pa rin buo ang kanyang paniniwala. Pero ang takot ay napalitan na ng pagkamangha. At isang bagong tanong ang bumangon. Kung ganito kalaki ang mga naisalba, ang buhay ni Harrison, ang katawan ni Rachel, ang mismong buhay ni Michael. Anong klaseng babala pa ang susunod? Sabado ng umaga, malamig ang simoy ng hangin kahit pa kalagitnaan ng tag-init. Maagang nagising si Rachel, dala ng isang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Isa sa mga umagang hindi naman masama ang panaginip, pero may naiwan na bigat sa dibdib. Tahimik ang bahay.
Si Michael ay nasa bakuran, abala sa pag-aayos ng host. Si Ethan ay nasa mesa, nagkukulay ng mga larawan mula sa coloring book na binili nila noong nakaraang linggo. Habang nagluluto si Rachel ng pancake, narinig niya ang mga paa ni Ethan sa sahig ng kusina. Nilingon niya ito, bitbit pa rin ang lapis, may kaunting kulay sa kanyang mga daliri. Nanay Rachel, mahinang tawag niya. Ianan, sagot niya habang pinipihit ang pancake. May sakit yung babae na mahal mo pero hindi mo siya kinakausap. Biglang nagkakulay ang mga salita. Tumigil si Rachel sa pagkilos. Anong sinabi mo? Tumingin si Ethan, hindi nagbibiro. Sabi ng babae sa blue, may sakit siya. Kailangan mo siyang tawagan ngayon. Umigting ang tensyon sa katawan ni Rachel. Isa lang ang maaaring tinutukoy ni Ethan, si Sarah. Si Sarah na nakababatang kapatid ni Rachel. Si Sarah na ilang taon na nilang halos hindi nag-uusap. Malapit silang lumaki, parehong mahilig sa libro, parehong takot sa dilim, parehong nangangarap ng magkaibang bagay. Pero nang tumanda, unti-unting pumasok ang distansya. Minsan dahil sa simpleng selosan, minsan sa hindi mapagkasunduang prinsipyo. At isang araw, hindi na sila nagkaroon ng dahilan para mag-usap muli. Muling bumalik ang tinig ni Ethan. Masakit na raw. Matagal na. Pero ayaw niyang sabihin kahit kanino. Napaupo si Rachel sa tabi ng mesa. Tinitigan niya ang anak. Ethan, hindi mo pa siya kilala. Pinakita sa akin ng babae sa blue. Nagpatuloy ito sa pagkukulay, tila tapos na sa sinabi. Tumayo si Rachel, kinuha ang cellphone. Pinagmasdan ito ng ilang sandali bago i-dial ang numero ni Sarah. 4 na ring bago sumagot. Hello. Boses ni Sarah, matinis pero may bigat. Sarah, si Rachel to. Saglit na katahimikan. Ay. Hi. Okay ka lang? Okay naman. Ikaw? Okay ka ba? Isa pang katahimikan. Mas mahaba ngayon. Bakit mo na itanong? Gusto ko lang malaman kung may nararamdaman ka. Sa katawan mo. Sakit, lagnat, ganun. Narinig ni Rachel ang mahinang pag-ubo sa kabilang linya. Tapos, isang tunog na parang pigil na hikbi. Paano mo nalaman? Mahinang tanong ni Sarah. May naramdaman ka nga. 6 na araw na akong masakit ang tiyan. Pero akala ko normal lang. Cramp lang. O kabag. Ayoko kasing malaman kung mas malala. Alam mo naman ako. Sarah, kailangan mo pumunta sa ospital. Ngayon na. Rachel, ay. Walang pero. Susunduin ka namin. At iyon nga ang ginawa nila. Mabilis na naghanda si Michael. Kinuha si Ethan, sumakay sila ng kotse, at bumiyahe papuntang Boulder kung saan nakatira si Sarah. 1 oras ang layo pero sa pakiramdam ni Rachel, parang ilang taon ang pagitan. Tahimik sa loob ng sasakyan. Si Ethan ay nakatingin lang sa bintana. Si Rachel ay nakatitig sa direksyon ng daan. Ang mga kamay niya ay magkasalubong, pinipigilang manginig. Sa ospital, agad silang tinanggap. Isinailalim si Sarah sa pagsusuri at sa loob ng 2 oras, lumabas ang doktor. Si Sarah Thompson po. Kapatid niyo? Tumayo si Rachel. Anong lagay niya? Mayroon siyang acute appendicitis. Malapit nang mapunit. Buti at dinala siya rito kaagad. Kung inabot pa ng ilang oras, baka naging septic. Hindi nakagalaw si Rachel. Parang natunaw ang binti niya. Hinawakan siya ni Michael sa siko, inalalayan pa upo. Nang makapasok sila sa kwarto ni Sarah pagkatapos ng operasyon, namumutla ito pero gising. Tumingin agad kay Rachel. Paano mo nalaman? Umupo si Rachel sa gilid ng kama. May nagsabi sa akin. Sinong nagsabi? Saglit siyang tumingin kay Ethan, na nakatayo sa tabi ng kama, hawak ang isang laruang kotse. Tahimik lang ang bata, parang hindi naririnig ang pag-uusap. Isa itong komplikadong kwento, sagot ni Rachel. Pero totoo. Tumango siya. Totoo. At kung hindi namin nalaman kaagad di. Salamat, Rachel. May luha na sa mata ni Sarah. Salamat. Nagkatinginan silang magkapatid at sa pagitan nila, unti-unting bumagsak ang pader na ilang taon nang nakatayo. Pag-uwi ng pamilya, habang nasa biyahe pabalik sa Denver, tahimik si Rachel. Hawak niya ang kamay ni Michael habang natutulog si Ethan sa likuran.
Nakita mo na ba ang pattern, bulong niya. 5 na, sagot ni Michael. Gas leak. Gamot. Biyahe. Ngayon si Sarah. Mas nagiging madalas. Parang may hinahabol. Tumingin si Michael sa kanya. Hanggang kailan? Hindi sumagot si Rachel. Tumingin lang sa salamin kung saan kita ang mga bituin sa gabi. At sa gitna ng dilim may nabubuong liwanag. Hindi lang pala kaligtasan ang dinadala ng mga milagro. Minsan, ito rin ang bumubuo sa mga relasyong akala natin ay sira na. Biyernes ng hapon, kalmado ang hangin pero may kakaibang sikip sa langit. Madilim ang ulap sa kanluran, tila nagbabadya ng malakas na ulan. Habang pinipitas ni Rachel ang ilang bulaklak sa hardin, narinig niya ang lagaslas ng mga dahon sa puno ng cherry sa gilid. Sandaling napalingon siya. Walang kakaiba, ngunit sa dibdib niya may kung anong hindi mapangalanang pakiramdam. Sa sala, nanonood si Ethan ng cartoons, nakaupo sa sahig kasama ang ilang laruang kotse. Tahimik ang bata, gaya ng dati, ngunit bigla siyang tumayo. Halos sabay sa pagkidlat sa malayo. Tumakbo siya papuntang kusina kung saan naroroon si Rachel. Nanay Rachel! Napalingon si Rachel, hawak pa ang isang basket ng bulaklak. Anong nangyari? Hihingi tayo ng tulong. Ngayon din ni. Anong ibig mong sabihin? Yung puno. Kay Mres Coleman. Malaki. Babagsak na. Napatigil si Rachel. Ha? Sinabi ng babae sa blue. Babagsak ngayong gabi. Sa kwarto niya. Kailangan mo siyang sabihan. Mabilis ang tibok ng puso ni Rachel. Ilres Coleman. Ang matandang biyuda sa kabila ng kalsada. Mabait pala kaibigan pero hindi gaanong nakikipaghalubilo. May isang malaking cottonwood tree sa likod ng bahay niya, matanda na rin ang punong iyon. Ilang beses na nilang napag-usapan kung gaano kalaki ang sanga pero hindi naman nila inakalang delikado. Ethan, sigurado ka ba? Tumango si Ethan, walang pag-aalinlangan. Kailangan natin siyang sabihan bago dumating ang ulan. Tinawag ni Rachel si Michael na nasa likod ng bahay nag-aayos ng mga halaman. Nang marinig ang sinabi ni Ethan, hindi na siya nagtanong pa. Seryoso ang mukha ng bata. At sa bawat beses na ganito siya, may kasunod na hindi maipaliwanag. Tumawid si Michael sa kalsada, kumatok sa bahay ni Ilres Coleman. Binuksan ito ng matanda, naka-house coat at may hawak na tasa ng tsaa. Michael! Anong okasyon? Pasensya na po pero kailangan lang po sana namin kayong sabihan. May bagyo raw po mamayang gabi. Alam ko, anak. Napakinggan ko sa radyo. May isa pa pong bagay. Tungkol sa puno sa likod bahay nyo. Umusad ang kilay ng matanda. Bakit, may napansin ba kayo? Wala naman po talaga pero baka po mas mabuti kung matutulog kayo sa ibang kwarto ngayong gabi. Sa guest room kung maaari. Tahimik si Ilres Coleman. May dapat ba akong ikabahala? Hindi agad nakasagot si Michael. Wala naman po. Just to be safe lang po. Matagal na tinitigan siya ng matanda. CJ. Ipagkakatiwala ko sa inyo, Michael. Palilipat ako. Pagsapit ng gabi, bumuhos ang ulan. Una, patak-patak. Tapos, parang buhos ng timba. Ang hangin ay tila may pakpak, humahampas sa mga bintana. Kumukulog, kumikidlat. Sa gitna ng bagyo, may tunog na sumabog. Isang malakas na kalabog na parang lindol ang yumanig sa buong kapitbahayan. Tumayo si Rachel, sumilip sa bintana. O Diyos ko, bulong niya. Sa kabila ng kalsada, bumagsak ang malaking sanga ng cottonwood tree. Diretso sa bubong ng bahay ni Ilres Coleman. Eksaktong bahagi kung saan naroon ang master bedroom. Buo ang bubong, durog. Ang mga sanga ay parang kamay na pilit pumapasok. Tumakbo si Michael palabas, sinundan siya ni Rachel. Sumugod din ang ilang kapitbahay. Sumisigaw. Nagkakagulo. Maya-maya, bumukas ang pinto ng bahay ni Ilres Coleman. Nakita siya nanginginig pero buhay. Nasa guest room ako, sigaw niya. Hindi ako makapaniwala kung nasa kwarto ko ako Hindi niya naituloy. Umiiyak siya, nanginginig pero ligtas. Kinabukasan, nagkalat ang usapan sa buong kalsada. Ang batang si Ethan na sinabing babagsak ang puno. Ang mga Thompson na tila nakakaramdam ng mga nangyayari bago pa ito mangyari.
Ang babaeng naka-blue. Ang estatwa sa hardin. Isang kapitbahay ang lumapit kay Rachel habang nagdidilig siya ng halaman. Rachel, narinig ko yung tungkol sa bata mo. Totoo ba? Anong ibig mong sabihin? Na may nararamdaman siya. Na may sinasabi siya bago mangyari. Mga kwento lang iyon, sabay ngiti ni Rachel kahit may kaba sa dibdib. Ngunit habang papalapit ang gabi, naramdaman niyang may mga matang nakatingin mula sa mga bintana ng kapitbahay. Ang dating simpleng hardin na may estatwa ay tila naging altar ng hiwaga. May lumalapit na pag-aalinlangan at kasama nito ang panganib. Kinagabihan, habang pinapatulog si Ethan, lumapit si Michael sa kanya. Napapansin mo na ba? Tanong niya. Tumango si Rachel. Napapansin na tayo ng mga tao. Hindi natin pwedeng hayaan to na maging circus. Ano nung gusto mong gawin? Hindi agad sumagot si Michael. Tumingin siya sa natutulog na anak. Ang gusto ko lang ligtas si Ethan. Ayokong maging sentro siya ng kwento ng iba. Ayokong gamitin siya. O masaktan dahil sa hindi natin maipaliwanag. Pero paano kung may isa pang babala? Paano kung ang susunod ay para sa atin? Tahimik silang dalawa. Sa labas, tumila na ang ulan. Ngunit sa loob ng bahay, dumadagundong pa rin ang tanong na walang kasagutan. Mula noong gabing bumagsak ang puno sa bahay ni Elrea Coleman, tila may humupa sa paligid ng tahanan ng mga Thompson. Tumigil ang mga bulong-bulungan o marahil ay lumipat lamang ito sa mas tahimik na usapan. Ang mga kapitbahay ay bumalik sa kani-kanyang gawain, ngunit bawat hakbang nila malapit sa bakod ng mga Thompson ay may halong pag-ingat. Parang may isang hindi nakikitang hangganan na ayaw nilang tawirin. Sa loob ng bahay, si Ethan ay tila bumabalik sa pagiging isang normal na bata. Pero may kakaibang katahimikan sa kanya. Hindi na ito ang tahimik na dala ng hiya o pagkakahiwalay, kundi katahimikan ng isang taong nag-isip ng malalim. Madalas siyang nasa hardin, nakaupo sa tapat ng estatwa. Hindi na siya nagsasalita ng madalas. Hindi rin siya naglalaro sa damuhan tulad ng dati. Basta naroon lang siya, nakaupo, nakatingala sa mukha ng babae sa asul. Isang umaga, habang nagwawalis si Rachel sa terrace, napatingin siya sa bintana. Naroon si Ethan. Isang kamay ay nakapatong sa paanan ng estatwa. Ang kabilang kamay ay nakayakap sa sarili niyang dibdib. Mukha siyang may sinasabi, pero mahina, halos hindi gumagalaw ang labi. Tumagal ito ng ilang minuto, tapos tumigil siya. Naiwan siyang nakatitig at pagkatapos, tumulo ang isang luha sa pisngi niya. Dumiretso si Rachel sa hardin, marahan ang bawat hakbang. Ayaw niyang guluhin ang anak, pero hindi rin niya kayang iwan lang ito roon. Paglapit niya, napansin niyang basa ang mga mata ni Ethan. Hindi siya umiiyak ng malakas, ito yung uri ng pag-iyak na hindi kailangan ng tunog. Tim. Mabigat. Ethan, mahinang tawag ni Rachel. Tumingin si Ethan sa kanya. May kapayapaan sa kanyang mata. Ang klase ng tingin na parang tinanggap na niya ang isang bagay na hindi niya kayang baguhin, pero hindi rin niya kinatatakutan. Sinabi niya na pwede na akong maging bata ulit, bulong niya. Napahawak si Rachel sa kanyang dibdib. Ano nang ibig mong sabihin, anak? Wala na raw akong kailangang bantayan. Nakinig daw ako, tumulong. Masaya na siya. Masaya siya. Tumango si Ethan. Sabi niya, proud siya sa akin. At hindi niya ako iiwan kahit hindi ko na siya kausapin araw-araw. Tumulo ang luha ni Rachel. Lumuhod siya sa harap ni Ethan at niyakap ito. Anak, proud din kami sayo. Mahal na mahal ka namin. Mahal ko rin kayo, sagot ni Ethan, at sa unang pagkakataon, may kasamang tawa ang boses niya. Nang gabing yon, kinausap ni Rachel si Michael. Tapos na, sabi niya. Anong ibig mong sabihin? Yung koneksyon. Yung mga babala. Yung presensya. Tapos na. Paano mo alam? Sinabi niya. Si Ethan. Hindi lang siya. Ramdam ko rin. Hindi sumagot si Michael agad. Tumingin lang siya sa asawa. Tapos bumulong, nakakapanibago. Pero hindi nakakatakot. Sumunod na linggo, nakita nila ang isang Ethan na hindi pa nila kailanman nakita. Tumatawa siya ng malakas. Tumatakbo sa damuhan. Kumakain ng sorbetes habang naliligo sa araw. Nakikipaglaro sa ibang bata sa daycare. Tumatakbo palapit kay Michael pagka-uwi nito para sa isang yakap.
Tumutulong kay Rachel sa pagtatanim, hawak ang maliit na tabo ng tubig, pinipilit buhusan ang bawat halamang namumulaklak. Isang araw, habang naghihilamos si Rachel sa lababo sa kusina, napalingon siya sa hardin. Naroon si Ethan, dumaan sa tabi ng estatwa. Hindi siya tumigil, hindi rin siya lumuhod. Pero saglit siyang huminto, tiningnan ito, ngumiti, at marahang tinapik ang paanan ng rebulto bago tumakbo patungong swing. Nakangiti si Rachel. Walang luha ngayon. Puro pasasalamat. Dumating si Michael, yakap ang balikat niya mula sa likod. Masaya siya, sabi niya. Sagot ni Rachel. At sa tingin ko masaya rin tayo. Napatingin sila sa estatwa. Pareho nilang ramdam ang presensya, ngunit iba na ito ngayon. Wala nang bigat. Wala nang hiwaga. Isang tahimik na alaala na lang, parang paalala na minsan, sa isang panahon ng gulo at tanong, may isang batang nagsalita at isang pamilyang nakinig. Hindi lahat ng milagro ay may tunog. Minsan, ang pinakamalaking pagbabago ay dumaraan sa katahimikan. At sa katahimikan na yon, natututo kang marinig ang mga bagay na hindi kailanman na ipapaliwanag. Dumaan ang mga buwan na tila isang mahimbing na panalangin, walang kaguluhan, walang babala, walang takot. Ang araw ay sumikat at lumubog sa parehong langit, ngunit para sa pamilya Thompson, ang bawat pagsikat ng araw ay may ibang lasa, mas magaan, mas tahimik, parang isang awit na marahang tinutugtog sa likod ng isip. Taglagas noon nang huli silang tumigil at tumanaw sa imahe. Ngayon, halos tag-init na. Ang hardin ay nasa kanyang pinakamagandang anyo. Ang mga rosas ni Rachel ay namumulaklak sa pula, rosas, at puti, na parabang nakikipagpaligsahan sa isa't isa kung sino ang pinakamatingkad. Ang maliit na punong cherry ay may anino pa rin, ngunit mas malawak na ngayon, parang yumayakap sa buong espasyo. Ang damuhan ay luntyan, buo, at malambot sa paa. Naroon si Ethan, tumatakbo paikot sa hardin, hawak ang isang maliit na bola. Mas matangkad na siya. Halata sa kilos niya ang kumpiyansa ng isang batang walang dalang bigat sa dibdib. Sumisigaw siya, tumatawa, walang alinlangan. Hindi na siya tahimik. Hindi na siya nagmamasid mula sa malayo. Kasama na siya sa kwento. Si Rachel ay nasa tabi ng mga palumpong ng rosas, may hawak na maliit na gunting panghalaman. May suot siyang guwantes, may konting lupa sa pisngi, ngunit ang kanyang mga mata ay maliwanag. Malinis ang pakiramdam ng isang hardin na inalagaan ng buong puso, at ito ay sumasalamin sa kanya. Ethan, tawag niya, ingat sa bola ha. Baka tamaan mo yung bagong bulaklak. Okay, Nanay Rachel, sigaw ni Ethan habang sumagitsit ang bola sa gilid ng puno. Humabol siya, tumigil sa harap ng estatwa ng Birheng Maria. Wala siyang sinabi. Tiningnan lang niya ito. May ilang segundo ng katahimikan. Tapos, marahang inilapat ni Ethan ang kamay sa paanan ng imahe, gaya ng ginagawa niya noon. Ngumiti siya. Isang ngiting hindi para sa sinuman kundi sa kanya. Lumapit si Rachel, pinanood lang siya mula sa gilid. Hindi siya nagtanong. Hindi niya kailangang tanungin. Ilang bagay ay hindi kailangang ipaliwanag. Anong sabi niya, mahinang tanong niya, halos pabulong, pero hindi umaasa ng sagot. Nagkibit balikat si Ethan, pero ang mga mata niya ay kumikislap. Wala na siyang sinasabi gaya ng dati, sagot niya. Pero andito pa rin siya. Napalunok si Rachel. Paano mo alam? Ramdam ko, sagot niya. Minsan kasi, Nanay Rachel, hindi mo na kailangang marinig ng malakas. Sapat na yung pabulong. Tahimik silang dalawa. Nakatayo sa gitna ng hardin na minsang naging saksi sa 5 himala. Ngayon, wala nang sigaw, wala nang babala. Ang naiwan na lang ay ang mga bulaklak, ang hangin, at ang katahimikan. Pero sa katahimikan, may panibagong pag-asa. Si Michael ay lumabas sa balkonahe, may hawak na baso ng lemonade, at mumiti sa kanila. Ang ganda ng hardin, sabi niya. Hindi lang ganda, sagot ni Rachel. Parang may himala pa rin dito. Sa tingin ko, sabat ni Ethan habang tumatakbo muli, ang himala ay ako. Tumawa siya ng malakas, parang hindi niya alam kung gaano katotoo ang sinabi niya. At totoo nga. Ang mga araw ay dahan-dahang naging linggo. Ang linggo ay naging buwan. Ngunit sa tuwing lalakad si Ethan sa hardin, saglit siyang hihinto sa estatwa, tatapik sa batong base, at magpapatuloy sa kanyang araw. Parang simpleng hello. Parang pasasalamat. Si Rachel, tuwing diligan niya ang mga rosas, ay tumitingala rin paminsan-minsan. Salamat, bulong niya.
Sa lahat ng ito, at sa mga araw na ang hangin ay mas malambing kaysa sa dati, parang nararamdaman niyang may yumayakap sa kanya. Hindi niya makita. Hindi niya marinig. Pero alam niya. Naroon siya. Palaging naroon. Minsan, ang mga himala ay hindi dumarating sa anyo ng mga pangitain o pagyanig ng mundo. Minsan, dumarating sila sa anyo ng isang tahimik na presensya, isang batang lalaki, at isang hardin na puno ng rosas. Nanay Rachel, sigaw ni Ethan habang pinapaikot ang bola sa daliri. Alam mo ba? Nandito pa rin siya. Pero ngayon nagsasalita siya ng sobrang hina. At sa sandaling yon, alam ni Rachel na hindi ito katapusan. Ito ang simula ng ibang uri ng pakikinig. Dahil kapag pinili mong maniwala, kahit ang katahimikan ay puno ng mensahe. Kung naramdaman mong totoo ang kwento nila, kung sa puso mo ay parang may kumislot, isulat mo sa mga komento, Lady in Blue. At kung may kilala kang kailangan ng himala ngayon, isang paalala na hindi siya nag-iisa, ibahagi mo ang kwentong ito. Dahil minsan, ang isang simpleng kwento ang nagbubukas ng pinto para marinig mo rin ang boses ng himala sa iyong buhay. Kung naabot mo na ito, mag-iwan ng like at mag-subscribe dahil ang mga balitang tulad nito, ikaw ay dapat. Ang unang nakaalam.